Wala, di ako yun. Ano? Ano ba? Ano? Hindi ako yun. Ano? Kukunin Oo, siya! oo, oo. Huwag kayong magulo. Ano? Daddy, matagal pa ba tayo? Don't worry. Sandali lang ito. Okay, let's play a game. Sige, sige, bilis. Knock-knock na lang tayo. Knock! Who's there? See? Yan ang napupulot nyo sa kakapanood ng TV eh. Let's do something else. Fun, at may matututunan pa kayo. Ano yun? Word game! Word game? Oo. Di ba nakikita niyo yung mga letters ng plate numbers ng cars? Okay, mag-form tayo ng word. Tulad na, no? Okay, magbigay kayo ng word using C, K, and R. Darlene, give me a word. Checker? Good! See, it's so much fun. Arnel, baka hindi na muna ako makabalik sa banda. Paano na tayo? Gusto ko, ituloy mong pangarap natin. Kahit na hindi na para sa akin yun. At saka, sana makahanap ka ng babaeng magmamahal at susuporta sa'yo. Si Arnel, Good evening ho. Good evening. Excuse me. sandali lang aasikasuhin ko lang ang mga bata. We're fine. I'll take care of them. Asikasuhin mo na lang yung bisita mo. Let's go. Ayoko ng kung sino-sinong lalaki ang pumapasok dito sa loob ng bahay ko. Lalong-lalo na kung hindi ko alam. Alam mo naman, delikado na ang panahon ngayon. Hindi ko naman alam na dadating si Arnel eh. Hindi mo alam? Ha? Hindi niya alam. Paano ko nang baman lang yun? Huwag kang mag-alala. Hindi masamang tao si Arnel kaya hindi ka nanakawan ng boyfriend ko. Yan ang gusto ni Christy. Sandra. Short for Alexandra. Ang ibig sabihin nun, helper and defender of mankind. It's a very good choice. An excellent one, rather. Sayang. Ikaw na sana nag-iina ni Sandra. Wala na mga anak si Christy, lumabas ng tunay na pagkatao niya. She's not only demanding, she's very, very possessive. Mahal na mahal ka lang siguro ni Christy. Gusto raw niya ihahag sa buong mundo na ako ang ama ng kanyang anak. At sa susunod, anong gusto niya gawin ko sa'yo? Hiwalayan kita? Siyang hihiwalayan ko, Miding. Wag, Jim. Alang-alang sa bata. Kung may anak lamang sana tayo, Miding. Napatawad mo na ba ako? Ara, kunwari lang, Ara. Pag nagkita uli kayo ni Henry Ortiz, anong gagawin mo? Mahal mo pa ba siya?
Siguro mabuti. Tapusin muna ninyo ang pagkain nyo bago kayo maglambingan. Sorry ho. Ikaw naman kasi, Jake, sabi mo 1 week lang kayo sa Cebu. Naging 2 weeks. Tuloy na miss na kita. Hindi naman namin nakalain eh. Oo, ang daddy ko kasi. Pinigilan niya kami ni Jake. Pinakilala niya si Jake sa lahat na yata ng relatives namin doon. Pagdating ng panahon, ikaw naman ang pakikilala ko sa mga relatives ko sa Pampanga at sa Tarlac. Kulang ang 1 buwan para sa amin ni Jake. Matagal pa yon. In the meantime, kailangang pag-usapan natin ang dapat gawin sa mga susunod na araw. O nga pala, mag-uumpisa ng mag-operate ang plastics factory sa January. Good! Pilar, doon ka muna sa kusina. Isa pa, hindi lamang naman ang tungkol sa negosyo ang gusto kong pag-usapan natin. Kung hindi, ang magiging arrangement ninyong tatlo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Jake? Arian? Ara? 2 taon ang hihintayin ninyo para kayo makakuha ng divorce at para naman si Arian at si Jake ay magpakasal. Sa loob ng panahong yan, nais kong humiling sa inyo para makaiwas tayo sa isang malaking eskandalo. Ara, kayo ni Jake ay kasal sa papel lamang. Pero kikilos kayo na parang tunay na mag-asawa sa harap ng tao. At Arian, hindi kayo magpapahalata ni Jake na kayo ay magnobyo. Jake? Yes, ma. Hindi po namin kakalimutan. Arian? Yes, ma'am. Wala kaming kaugnayan ni Jake. At ikaw, Ara? Opo, mag-asawa po kami ni Jake.